tanggapin nyo na ang katotohanan, no? Okay, mapunta na tayo sa ating pinaka-main topic. Yan. So, Tiburcio, pasalamatan mo ako kasi binigyan kita ng oras, no? Yan. Magpasalamat ka sa akin, Tiburcio, dahil binigyan kita ng oras. Mahalaga yata ang oras ko, no? Yan. Okay, so, ito mga kaibigan, pag-usapan lang natin to ang title, no, ng ating live, no, mga kaibigan. Actually, marami po tayong pag-uusapan, no, pero marami po tayong pag-uusapan at ito po ang ating uunahin. Okay. Ito po kasi mga kaibigan, so si Harry Roque, mga kaibigan, ay tila nagtatampo, no, dito kay Sara Duterte dahil hindi yata siya napagbibigyan at hindi kinukonsidera ang kanyang mga advices, no? Yan po. So, meron nga pong sinabi si Harry Roque na baka uuwi na lang daw siya ng Pilipinas at haharapin na lang daw niya ang gobyerno ng ating Pangulong BBM. Kasi nga, mukhang nagtatampo na siya, mga kaibigan, kasi hindi daw siya, sa tono ng kanyang salita, mukhang hindi pinapakinggan, no, ni VP Sara Duterte ang kanyang mga sinasabi. Kasi alam naman natin na si Harry Roque ay isang lawyer din sa pagkakaalam ko, human rights lawyer, international nga yan, mga kaibigan. Sa pagkakaalam ko, international human rights lawyer yan. At kung titingnan natin, qualified siya, mga kaibigan. Kung titingnan natin, qualified siya para maging lawyer ni Rodrigo Duterte sa ICC, no? Pero, yun nga, tinanggihan po ni Sara Duterte. Siguro ayaw din ni Sara na madamay kasi alam naman niya, di ba, na kung ano yung nangyari kay Harry Roque, na meron siya ditong kinakaharap sa Pilipinas, no? Na dapat niyang sagutin, na iniiwasan niya. So, ito nga mga kaibigan, marami siya mga suggestions kay Sara Duterte, pero mukhang hindi talaga siya pinagbibigyan at hindi talaga dinidinig yung kanyang mga sinasabi. So, nakikita natin doon sa kanyang live, no, sa kanyang page na mukhang nagtatampo na talaga siya, no? Kay VP Sara, hindi natin alam kung pati kay Rodrigo Duterte ay nagtatampo siya, no? Yan. Then, mga kaibigan, no? Eto, source natin. So, para sa ay mapalaya, nakasalalay po yan sa legal na proseso at kung hindi po makukuha yan sa legal na proseso sa ICC, gumamit ang ibang legal na proseso at yun naman akin ng mungkahi dahil hindi na pagbibigyan ng pag-ibig. Nasa kanila po yan. Hindi po sila. Hindi po tayong matitinag sa pagbibigay ng suwestyon. Bagamat tao rin po, no, dumarating sa punto na parang ayaw mo na magbigay ng suwestyon kung talaga naman hindi ka napapakinggan. Eh, pasensya na po, tao lang po. Yan, so, tila nagtatampo po, no, si Harry Roque, no? Na bakit ka pa nga naman bibigay ng suhestyon kung hindi ka naman na napapakinggan, no? So, kitang-kita po natin dito na medyo nagtatampo na po, no, si Harry Roque dito sa nangyayari na hindi po siya pinapakinggan, no? So, mga kaibigan, ano lang natin, atin lang po i-flex ito, no? Itong ginawa po ng Tingog Party List. Yung kanila pong walang sawa na pagtulong sa ating mga kababayan nitong nagdaang mga bagyo hanggang ngayon, mga kaibigan. Ang Tingog Party List ay patuloy po na namimigay, mga kaibigan, ng mga ayuda at ng mga relief goods, no?
quick response, mga kaibigan, in times of crisis, mga kaibigan, no? So, flex lang po natin ito, 370 million AKAP funds allocated for 37 flood hit districts with 10 million each for affected families. Oh, galing, no? Ang galing naman. 10 million each for affected families, led by Speaker Martin Romualdez and Tingog Party List in coordination with the SWD. No? Ang galing. Tapos, nakapag-distribute din po sila ng hot meals, mga kaibigan, noong July 22, sa Marikina, Barangay Malanday, 500 plus individuals ang recipient ng kanilang hot meals. And sa Quezon City, by for 1,000 hot meals served. And sa Quezon City, sa Santa Cruz, 389 served. And sa Agustin Evacuation Center sa Quezon City rin ay 500 served, no? 500 po na katao ang nasilbihan. At sa Rodriguez Rizal, Barangay Rosario, 1,305 served. At on the ground, mga kaibigan, no? On the ground support, relief ops in evacuation centers, terminal transit hubs, food packs, hot meals, and essential distributed with LGUs and volunteers. Supported, extended to other House members, local relief efforts. Yan. So, yan mga kaibigan, no? Wala pong sawa na tumutulong ang ating Tingog Party List sa ating mga kababayan. So, ito nga po mga kaibigan, no? Yung kanilang mga pictures na pinapakita po dyan, yung kanila pong pagtulong, no? Sa ating pong mga kababayan na nasalanta po ng bagyo. At marami pa po yan, mga kababayan, no? So, ngayon naman, ang pangalawang topic natin, mga kaibigan, ay eto po, kay VP Sara Duterte, no? Yung sa kanyang disaster response, mga kababayan, no? Eto nga po, sa gitna ng kalamidad at paghihirap ng maraming Pilipino, imbis na magpakita ng konkretong aksyon o tulong, puro walang saysay na pahayag lang ang ginagawa ni Sara Duterte at walang naitulong. Wala pang kabuluhan ang sinasabi, no? Wala na nga siyang itutulong, mga kaibigan, wala pang kabuluhan ang sinasabi. Ang sabi ng mga kaibigan, kung wala kang maambag, ay manahimik ka na lang. Yun ang the best na maiambag mo, yung pananahimik mo. At huwag ka nang bumatikos, lalong-lalo na nakaharap tayo sa ganitong sitwasyon na kung saan ang mga Pilipino ay binabaha, di ba? Okay. So, ito mga kaibigan, meron pala akong papakita sa inyo, no, ng isang video na ginawa ko, no? Okay. Pinagkumpara-kumpara ko lang, mga kaibigan, no? Okay. Papakita ko sa inyo. Orin nyo itong video na to, no? Maiksi lang po siya. Maiksi lang. Ang mga ka-admin, ito po si Vice President Lenny Robredo na nagbibigay ng mga relief sa mga nasalanta ng bagyo. Ito po yung Vice Presidente pa siya. Ito naman po nating mahal na First Lady Lisa Marcos nag-distribute ng mga charity map. Nilis po niya ang kanyang seguridad para po matulungan ng ating mga kababayan. Nakita niyo mga para nila yan, pero walang kaya sa katawan. Mas sa katawan, di ba? Talagang hands-on kapag may mga disaster, lumalabas at tumutulong sa taong bayan. Pero alam niyo ba, merong isa na kung disaster ay nawawala. Tingnan natin kung sino siya. Hindi po siya yan, hindi po siya yan. Yan lang naman po ang kanyang spokesperson. Basahin natin. The Office of the Vice President spokesperson Ruth Castelo discusses the ongoing relief operations of the OVP in Metro Manila and in Pangasinan and the impact of Quezon and Southwest Monsoon. So, makikita mo, balikan lang po natin. Kasi sinasabi ko po na kung meron na nagka-phobia ang Vice Presidente sa mga disaster. Kasi kapag may disaster, parang mawawala siya, mga kaibigan. Remember, nung kasagsagan ng ay pumunta siya sa Germany at with family at bakasyon at saka nanood na rin ng concert. At
then, nagkaroon pa ng bagyo, ayun, nandito pa siya sa kasal ni Mayor Rama sa Cebu. And then, nagkaroon pa ng bagyo, kaibigan, nandito naman siya kaya kumako, nagpa-tattoo. So, masasabi natin na every disaster, parang takot, no, ang ating si Presidente. At hindi niya talaga get, no, na pumunta, makisalamuhan sa taong bayan, para magbigay ng mga relief goods. So, ano ba? Takot na siya. Kung talaga meron siyang phobia sa mga disaster. So, eto mga kaibigan, nakita natin yung pagkakaiba ng tatlo. Si Lenny Robredo, hands-on din sa pamilikan, at yung ating First Lady, ganun din. Pero ito si Sara Duterte, mukhang mga kaibigan, kanya na lang ina-assign ng kanyang mga tao para gumawa nito. No? So, sosyal. Nananasin niya ang Presidente kung saan siya ay nagbibigay ng mensahe. Andiyan na, no? Nasa karaw, nagbibigay siya ng mensahe. Bigla siya na sihinaga ng araw. Tapos, bigla niyang sinabi na, ay, saglit, nakalimutan ko, hindi pala ako nakasali na sabay layas. It is a significant milestone indeed for an institution to have had one. I'm sorry, excuse me. Hindi ako naglagay ng salat lang. So yan mga kaibigan, no? Yan Yan yung sinasabi ko, no? Yan. Si Lenny Robredo, pinakita ko kanina, hands-on. Pag merong bagyo, yung siya ay vice-presidente pa, hands-on, namimigay, lumulusong sa baha. Si F. Elisa, ganun din. Nirisk niya ang kanyang safety, ang kanyang seguridad. At siya ay lumabas ng Malacanang at pumunta doon sa, ang location niya ay sa ilalim daw ng overpass, no? Malapit sa Malacanang. At doon, nagdala siya ng mga relief goods. Yung mga timba ay sa DSWD na may mga relief goods, no? At namigay siya sa mga tao. Hands-on. Pero ang vice-presidente, mga kaibigan, hindi Inaasa lang niya ang trabaho sa kanyang mga empleyado. So, sabi ko nga, meron yata siyang disaster phobia, na tuwing may disaster, tuwing may baha, ay nawawala siya. Remember, nung bagyong Karina ba yun, na pumunta siya sa Germany with her family na nagbabakasyon daw at saka nanonood na rin ng concert ni Taylor Swift. And then, isa pang bagyo, inaanap siya ng tao, nasaan ang vice-presidente? Nandun, nakagown, sa Cebu. Mga kaibigan, nag-aabay yata yun, hindi natin alam ko anong ginawa niya doon sa kasal ni Mayor Rama. Ano pa? Bumagyo na naman mga kaibigan. Parang si Julian yata yun, yung bagyo na yun Tapos nandun siya kay Apo Wangod, nagpapatato. So every disaster mga kaibigan, tuwing disaster, tuwing may bagyo, mukhang wala talaga ang vice-presidente. Kaya nga natatanong natin, meron ba talagang disaster phobia itong si Sara Duterte? Bakit tila iniiwasan niya yung mga typhoon, yung mga bagyo? Bakit ganun, no? Instead na siya yung mag-debriefing, mga kaibigan, no, sa kanyang mga tauhan, iba ang gumagawa. Remember yung mga nakakaraang bagyo, no? Ipinakita pa nga sa video, sino yung nagde-debriefing? Iba yung kanyang mga empleyado. Samantalang ang Pangulo natin, Pangulo ng Pilipinas, talagang may debriefing. Before the typhoon, nagde-debriefing. Kasagsagan ng typhoon, nagde-debriefing. Pagkatapos ng typhoon, nagde-debriefing din siya, mga kaibigan, no? Talagang nakikita natin. At hindi lang yun, pumupunta ang Pangulo natin, nakasakay sa mga military truck at namimigay ng mga ayuda sa ating mga kababayan. Lumulusong sa baha, yan talaga ang totoo, ang tunay na public servant. Diba? Yan mga kaibigan, hindi katulad ni Pipi Sara Duterte, na puro lang angas, puro lang yabang, pagkatapos na sikatan lang ng kaunting araw, umalis na. Iniwan yung crowd kasi hindi daw siya nakapag-sunblock. Ang arte, di ba? Grabe mga kaibigan, sobrang arte. Akala mo ipinanganak na mayaman. Samantalang kita mo nga mga kaibigan, si Elisa Araneta, yan
Tapos mayaman talaga yan, nakapag-asawa ng Marcos, mga kaibigan. May sarili pang firm yan, mga kaibigan. At talagang professor pa sa iba-ibang mga universities. Mataas ang pinag-aralan, mataas ang naabot sa buhay, at maraming accomplishments. Hindi katulad ni VP Sara Duterte na lawyer pero walang case, di ba? Pero si F. Elisa, mga kaibigan, low profile, simple. Naka-duster lang. At nag-jacket, lumabas ng Malacanang at namigay ng mga disaster, mga pang-relief no, sa disaster. So yan mga kaibigan, ang tunay na public servant. Kaya nga marami ding nagtatap kay F. Elisa na sana daw sa 2028, sana ay siya na lang ang tumakbo as President of the Philippines, no? Kung ayaw po ni Speaker Martin Romualdez, no? Di natin alam kasi si Speaker Martin Romualdez hindi po nagpapakita ng intensyon, no? Hindi po nagpapakita ng intensyon si Speaker Martin Romualdez na tatakbo sa pagiging Pangulo sa 2028. So kung talagang ayaw